bayawak o itong Komodo dragon ay naninirahan yan sa creek. At ang ibig sabihin yan, ang item ay nasa Intro muna tayo. What's up? Let's go. Yung butas, tingnan natin. Man-made. Harap naman siya dyan. Ayan o. Ang dulo, harap dito. Tapos may guhit sa taas. Ibig sabihin siguro niyan sapa. Pati dito. Ayan o, may mga guhit. Mamaya makita mo yan sa taas. Yung dalawang mata, idol. Ayan o. Talagay ko yung isa, decoy. Yung isa namang mata na yan, nakatingin dito. Ayan o, butas. Okay guys, para malaman natin kung ano ibig sabihin ng ulo ng bayawak, atin mo nang gamitin o hiramin ang video ni Sir Idol Surigao Usod. Sana mapagbigyan tayo na Sir para marami tayong mga kababayan na matulungan na nangangarap din na makakuha ng treasure sa kanilang lugar. At siyempre, huwag nyo na rin kalimutan na suportahan ang kanyang YouTube channel. Kikita nyo dyan, Surigao Zone. Research nyo lang sa YouTube mga idol. At huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share ang ating video para marami sa ating mga kababayan ang makakita. Let's go! Uli na natin. ang ulo ng bayawak. Karamihan sa mga hayop na ginagamit ng Hapon noong World War II as a marker for treasure ay itong mga hayop na naninirahan sa gilid ng creek or mga amphibians tulad ng palaka. Meron din silang itong mga lizards or bayawak, merong ahas, merong turtle. So halos lahat ng treasure marker na hayop ang kanilang ginagawang skulptura o itong shape rock ay mga amphibians na tulad ng ganyan. Ang bayawak o itong Komodo dragon ay naninirahan yan sa creek. At ang ibig sabihin yan, ang item ay nasa creek lamang. Okay, at hindi lalayo. Hindi na yan naabot sa 100 meters. Pinakamalayo niyan na ituturo niyan ay nasa 50 meters lamang. Okay, so mag-start yan guys kasi yan ay nakatingin sa malayo. Yan ay mag-start kayo sa paghanap dyan sa 7. Pinakamalayo is 30. Pero ang pinaka-possible or feasible ay 7 to 15 meters. Yan. At ang itong inyong tingnan ay itong pinaka-tip of his mouth. Ito. Yan ang kanyang arrow. May kaya 100% ako yung naniniwala na yan ay treasure marker. Sa isang picture ito. Ngayon guys, ang kanyang mata ay kung tingnan natin sa una, ito yung kanyang mata, ang laki. Pero meron parang maliit dito, ito ulit. Ay dito lang pala ito. Okay, so yan ang maliit na mata niya. Pero sa kabuuan, meron siyang napakalaking mata. Talaga ganyan. Ayan, so kunin natin ang gitna nito. At tingnan natin kung saan nakatingin. Ito ang una kong suspect. Meron din itong sikreto guys, ang lahat ng treasure marker ng Hapon. Merong mga sikreto yan. Instead na doon tayo pupunta, dyan sa unahan, ay meron pala silang sikreto. Palagi ko itong sinasabi na mirror image. Ibig sabihin ay sa likod. Sa likod lang nito. At ang distansya ay ganun pa rin. I-locate nyo guys ang 7 meters. Galing sa likod, tingnan sa unahan. Sa likod niyan, baka mayroong bato na mas maganda ang marka. Okay, alayin nyo lang yan sa itong center ng kanyang ulo. At dito naman sa unahan, ay ganun pa rin. Pagdating natin sa 7 meters dito, okay tayo. Kahit walang bato guys na maganda, itry lang pag-ukay ang 7 meters. Okay, kahit nga yung Hapon, pag pupunta sila dito ay mahirapan din sila sa paghanap kahit na mayroong dalang mapa. Hindi kasi accurate yung wala pang GPS noon kaya hindi accurate. At yung pag
describe sa mapa ay medyo may error yun na negative 2, positive 2 meters, ganyan. Kaya nilalakihan nila ang kanilang hukay, ang opening, para matamaan. Kung medyo offset yung item ay matamaan pa rin kasi ang laki ng kanilang mga hukay. Alright, so yan lang guys ang aking pag-analyze niyo. Like, share, subscribe, ETV Vlogs, tara sakay. Yeah!